Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, ang magsabi sa kapatid na naulol ka ay may malaking kaparusahan sa impyerno. Ang mga nagsasabi ng di maganda para sa kapwa nila naulol siya ay hahagis ng Diyos Ama sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Kaya ikaw na hindi na tumitigil sa paggawa ng kasamaan sa kapwa-tao mo, ay doon ka na number 1 kang ihagis sa impyerno. Pero kung ikaw yung taong gumagawa ng kabutihan para sa kapwa mo, ay tsak na tsak, maliligtas tayong lahat. Mapupunta tayong lahat sa paraiso. Sabay-sabay tayong mapupunta lahat doon sa paraiso kung gagawa ka ng kabutihan para sa kapwa-tao mo at magiging tapat na manalig mo ng palataya para sa ating mga Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Huwag na po tayo magsalita ng di maganda sa kapwa-tao natin, magmura, magsalita ng di magaganda at makapanakit sa pamamagitan ng ating bibig. Manalig at manampalataya po tayo at magdasal sa ating mga Diyos. Lagi po natin panatilihing maging tapat sa ating mga Diyos, maging believers at maging faithful sa kanila. Kasi nagiging may pananampalataya ka sa kanila. Naiiwasan natin magmura, gumawa ng hindi maganda sa pananakit sa pamamagitan ng pananalita, pagsasabi natin ng ulol, pagmumura, yan. Naiiwasan natin basta nagdadasal lang po tayo. Pag nakabitaw po tayo ng salita sa kapwa-tao natin, sundan po natin ng sorry, pasensya. Kasi bukod dyan, tinatanggap mo ang ating Diyos na buhay na si Jesus Christ sa iyong pagkatao. Kasi nahingi ka ng dispensya at sorry sa tao na ginawa mo ng pagmumura o hindi pagsasalita ng hindi maganda. Magsusorry lang po tayo. Pero ang pagsusorry mo kailangan, huwag mo naman laging gawin yung pagmumura mo, pagsasabi mo ng hindi maganda sa kapwa-tao mo. Lagi lang po tayo maging mabuting tao para sa kapwa-tao natin. Isipin lang natin ikabubuti nila. Huwag po tayo mag-isip na hindi mabuti sa kapwa-tao natin. Palaging pag-isipan sila ng mabuti ang ating kapwa-tao para mapabuti po sila. Kasi pag-isip pa lang sa kapwa-tao natin di maganda, nagdudulot na po yung kasalanan para sa kapwa-tao natin, lalo na yung pagmumura natin at pagsasalita ng hindi maganda. Huwag na po tayo magsalita o magmura kasi kasalanan rin po yan sa Diyos Ama. Ako hindi ako perfectong tao. Mabilis po mainit ang ulo ko kasi dala na siguro pagkatanda ko na. Siyempre matanda na po ako eh. So, nagiging yung chromosome ko, nagiging mainitin na ako kapag konting lang, mainit agad, nakasigaw, nakabulyaw, ganun. So, unti-unti ko pong binabago yun. Sana, sa pagdarasal ko, sana unti-unti mabago na yung ganung pananaw ko sa buhay pa. Ang gawa ko ba, maling gawa ko, na gumawa na lang po tayo ng kabutihan para sa kapwa-tao at magsalita tayo ng maganda para sa kapwa-tao natin. Pag-isipan natin lahat na ibibitaw natin salita sa ating kapwa-tao natin, na huwag na tayong gumawa ng hindi mabuti sa kapwa-tao at mag-isip. Lagi lang po tayo magdasal, isipin lang natin ikabubuti ng kapwa-tao natin para mapabuti ito. Kaya ikaw, habang maaga pa, magsisi ka na sa lahat ng mga kasalanan gawa mo, at huwag na tayo magmura o gumawa ng pananakit na pasalita na galing sa bibig natin. Lagi tayo magdasal, huwag na tayo magsalita ng mga ganon, puro kabutihan ang lalabas sa bibig natin. Kaya ikaw, habang maaga pa, magsisi ka na sa lahat ng mga kasalanan gawa mo at magsisihan na ito at manatong balikan. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.